Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang ama at sa kapangyarihan ng isang awit? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng ating kwento. Sinasabi nila na ang labis na pagmamahal ay maaaring makasakal. Paano kung ang pagnanais mong protektahan ang iyong mga mahal sa buhay ang siya mismong nagiging hawla nila? At paano kung ang tanging susi para sila'y mapalaya ay magmula sa isang taong hindi mo inaasahan? Walang bintana sa kwartong ito. Walang sinag ng araw na nakakapasok at walang ingay mula sa labasang nakakabulahaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa 20 monitor na nakaayos sa isang pader. Bawat isa'y nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng isang marangyang bilangguan. At sa gitna ng lahat ng ito, sa isang upuang gawa sa mamahaling katad, nakaupo si Lacan de Villa. Hindi bilang isang bilyonaryo, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang bantay. Ang kanyang mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng silid na ito. Dito, siya ang Diyos. Kontrolado niya ang temperatura, ang liwanag, ang bawat tunog. Ang mga monitor, ang kanyang mga mata. Nakamasid sa bawat sulok ng Villa Himlayan. Ngunit 3 lamang sa mga screen na iyon ang tunay na mahalaga. Ang monitor sa gitna ay nakatutok sa isang kama kung saan nakahiga si Rilis, ang kanyang panganay. 16 na taong gulang, ngunit ang katawan ay kasing tahimik ng isang estatwa. Sa kanan si Ulap, 14 ang mukha'y payapa sa pagkakahimbing na hindi na natapos. At sa kaliwa, ang bunso, si Danum, 12, na may mga tubong nakakabit sa katawan, mga artipisyal na hibla ng buhay. 3 katawan, 3 hiningang sinusubaybayan ng makina. 3 pusong tumitibok pa, ngunit ang mga kaluluwa'y tila matagal nang umalis. Isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan, isang intercom. Pindot ni Lacan ang isang butones. "Yes, Gunita?" Malamig niyang tanong. Ang mga matay hindi pa rin inaalis sa mga monitor. "Sir, narito na po si Miss Sinag Apostol, ang bagong aplikante." Sagot ng matandang kasambahay, ang boses ay puno ng paggalang. "Let her in the main hall. I'll talk to her through the system." Sa isa sa mga monitor, nakita ni Lacan ang isang payat na babae na pumasok sa malawak na entrada ng villa. Simple lang ang suot nito, isang bestidang luma, ngunit malinis. Mahaba ang buhok, at sa paraan ng kanyang pagtayo, mababakas ang kaba at pagkamangha sa nakikitang karangyaan. Siya si Sinag, isang pangalan na kabaligtaran ng madilim na mundong pinasok niya. "Miss Apostol!" Nagsalita si Lacan sa intercom. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, bumabalisaw-saw sa buong bulwagan. Nakita niya itong nagulat, lumingalinga, hinahanap kung saan nanggagaling ang boses. "Si Sir? Magandang umaga po." "The rules in this house are absolute," diretsong sabi ni Lacan. "First, you do not touch anything that is not related to your duties. Second, you maintain absolute silence when you are in the children's wing. Third, you follow the medical staff's instructions to the letter. No deviations, no experiments, no personal initiatives. Is that clear?" "Oo po, sir." "Malinaw po," mabilis na sagot ni Sinag, bahagyang nakayuko. "Good. Gunita will show you to their room. Your shift starts now." Pinatay ni Lacan ang intercom. Hindi niya kailangang makita ang mukha nito ng harapan. Ang kailangan niya ay isang pares ng kamay na susunod sa utos, hindi isang taong magdadala ng kung anong pagbabago. Pinanood niya sa monitor habang inaakay ni Gunita ang bagong dating papunta sa silid ng kanyang mga anak. Ang pinto'y bumukas at nakita ni Lacan ang reaksyon sa mukha ni Sinag. Hindi pagkaawa, hindi takot, kundi isang malalim na kalungkutan. Pumasok ito sa loob ng silid na parang isang museo. Maganda, malinis, perpekto.
ngunit walang buhay. Sinimulan ni Sinag ang kanyang gawain. Bawat kilos niya'y maingat, magaan, halos walang tunog. Nilinis niya ang mga bintana, inayos ang mga kumot na hindi naman nagusot. At habang siya'y nagtatrabaho, sa isang saglit na akala niya'y walang sino mang nakakarinig, isang mahinang himig ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang lumang kundiman, isang oyayi na kinakanta ng mga ina sa kanilang mga anak. Napakunot ang noo ni Lakan. Rule number 2, absolute silence. Itataas na sana niya ang kanyang kamay para pindutin ang intercom at sawayin ito, ngunit may pumigil sa kanya. Ang himig. Pamilyar iyon. Iyon ang kantang madalas awitin ng kanyang yumaong asawa para sa mga bata. Nakatitig lang siya sa screen, isang nagbabantang anino sa kanyang madilim na silid. Ngunit habang pinapanood niya ang babaeng nagpapatuloy sa pag-awit ng pabulong, isang bagay ang nangyari. Isang tunog. Napakaliit. Halos hindi marinig. Hindi ito nanggaling kay Sinag. Nanggaling ito sa isa sa mga sensitibong mikropono na nakakabit malapit sa mga kama. Isang mahinang na tila sumasabay sa himig ng oyayi. Agad na tinuon ni Lakan ang kanyang atensyon sa tatlong monitor. Sino sa kanila? Si Rilis? Si Ulap? Napako ang kanyang tingin sa screen na nakatutok kay Danum. Ang kanyang bunso. Ang pinakamahina sa tatlo. Pinindot niya ang isang pindutan, pinalakas ang audio mula sa silid ni Danum. Ang maririnig lang ay ang ritmikong tunog ng ventilator. Nawala na ang mahinang Bumalik ang tingin niya sa mukha ng anak sa screen. Pinapalaki ito hanggang sa mapuno nito ang buong monitor. Ang mga mata nito'y nakapikit pa rin. Ang mukha'y walang pagbabago. Nananaginip lang ba siya? Guni-guni na lang ba yon ng isang amang pagod na at desperadong naghahanap ng himala? O sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, may isang tunay na tunog na bumasag sa katahimikan ng Villa Himlayan? Nakatitig siya, hindi kumukurap. Ang puso'y tumitibok ng mas mabilis kaysa dati. Naghihintay, nakikinig, umaasa. Para kay Sinag, ang Villa Himlayan ay isang magandang panaginip na naging bangungot. Sa unang tingin, para itong palasyo mula sa mga fairy tales, malawak na hardin, matataas na pader, at mga kasangkapang kumikinang sa karangyaan. Ngunit sa loob ng ilang araw, naramdaman niya ang tunay na kaluluwa ng mansyon, malamig, malungkot, at nakabibingi ang katahimikan. Ang mga pader ay tila may mga mata, at ang hangin ay tila may dalang bigat. Ang trabaho niya ay simple lang, siguraduhing malinis ang paligid ng 3 bata, tulungan ang mga nurse sa pag-aasikaso, at manahimik. Ang huling utos ang pinakamahirap para sa kanya. Paano ka mananahimik sa isang silid kung saan ang tanging maririnig mo ay ang paghuni ng mga makina at ang sarili mong paghinga? Kaya naman, sa kabila ng panganib na masisante, hindi niya mapigilang magsalita. Pabulong, pero sapat na para marinig ng kung sino mang nakikinig. Magandang umaga, Rilis. Bati niya habang pinupunasan ang salamin sa tabi ng kama ng panganay. Sana maganda ang iyong panaginip. Ulap, paborito mo raw ang kulay asul. Kaya inayos ko ang kumot mo, nakita ang mga disenyong alon, sabi niya sa pangalawa. At ikaw, Danum, ang bunso, ngiti niya. Alam mo ba, sa probinsya namin, ang Danum ay nangangahulugang tubig. At ang tubig, nagbibigay buhay. Walang sumasagot. Ngunit para kay Sinag, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan. Naniniwala siyang sa loob ng mga katawang yon, may mga kaluluwang nakikinig. At paminsan-minsan, kumakanta siya ng pabulong. Mga awiting pampatulog na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Mga awiting nagpapaalala sa kanya ng Baryo Pag-asa. Isang lugar na kasing simple at kasing init ng mga kantang yon. Isang umaga
Habang nag-aayos siya ng mga gamit, pumasok si Gunita. May dala itong isang listahan. "Sinag, ito ang mga bagong bilin mula kay Sir Lakan," sabi ng matanda. Iniabot sa kanya ang papel. Binasa ni Sinag ang nakasulat. Isang listahan ng mga bagay na bawal. Bawal magbukas ng bintana nang hindi nakaschedule. Bawal mag-iwan ng personal na gamit. At ang huli, nakasulat sa malalaking letra, bawal ang anumang klase ng musika o pag-await. Naramdaman ni Sinag ang pagkirot sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit? Ano ang masama sa isang awit? Ngunit tumango na lamang siya. Masusunod po, Manang Gunita. Ngunit kinahapunan, habang pinupunasan niya ang kamay ni Ulap, napansin niya ang isang bagay. Isang bahagyang paggalaw. Isang halos hindi mahahalata, ngunit tiyak na pagkurba ng isa sa mga daliri nito. Nangyari iyon nung nagsisimula siyang humimig ng isang kanta sa kanyang isipan. Sa pagkakataong yon, nagdesisyon si Sinag. Hindi niya kayang sundin ang utos. Lihim at mas mahina pa kaysa dati, ipinagpatuloy niya ang pagkanta. Umaasang ang mga pader ay hindi magsusumbong. Isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang lalaking matikas, nakasuot ng mamahaling suit at may ngiting tila hindi nabubura sa labi. Ipinakilala siya ni Gunita bilang si Ginoong Sidapa Montenegro, ang pinsan ni Sir Lakan. "Kaya ikaw pala ang bagong anghel na nagbabantay sa aking mga pamangkin," sabi ni Sidapa. "Ang boses ay malambing, ngunit ang mga matay mapanuri. Ikinagagalak kitang makilala." "Sinag." "Ginoo," magalang na sagot ni Sinag. Lumapit si Sidapa sa mga bata. Hinaplos ang buhok ng bawat isa. "Kamusta na sila? May pagbabago ba?" Tanong niya. Ang tingin ay nakatuon kay Sinag. "Wala pa rin po, Ginoo. Pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa." Sagot niya. "Mabuting yan," ngiti ni Sidapa. "Ang pag-asa ang tanging kayamanan na hindi kayang bilhin ng pera ng pinsan ko." May kakaiba sa tono nito, isang pahiwatig na hindi maintindihan ni Sinag. Tila isang papuri na may kasamang lason. Nagtagal pa si Sidapa, nagkukwento tungkol sa mga masasayang araw ng mga bata bago ang aksidente. Ngunit sa buong panahon na yon, pakiramdam ni Sinag ay siya ang inoobserbahan, hindi ang mga batang nakahiga. Bawat galaw niya, bawat salita niya, tila tinitimbang nito. Nang makaalis na si Sidapa, isang hindi maipaliwanag na kaba ang naiwan kay Sinag. Kinagabihan, habang nililinis niya ang isang malaking salamin sa dulo ng silid, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na kislap mula sa isang palamuting porselana na nakapatong sa isang mesa. Akala niya ay alikabok lang, kaya lumapit siya para punasan ito. Ngunit hindi iyon alikabok. Nang titigan niyang mabuti, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa isang napakaliit at maitim na bilog. Isang lente, isang kamera. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid. Ang mga palamuti, ang mga frame ng litrato, ang dulo ng poste ng kama. Nagsimula siyang makita ang iba pa. Maliliit, halos hindi mapansin, ngunit naroroon. Nakatago. Nakamasid. Hindi lang ang mga pader ang may mata. Ang buong silid ay isang malaking mata. At ang may-ari nito ay ang misteryosong si Lakan de Villa. Bawat salita niya, bawat kanta niya, bawat pabulong na pag-asa, lahat ay narinig. Lahat ay nakita. Hindi lang siya isang tagapag-alaga sa isang bahay na malungkot. Isa siyang artista sa isang entablado. At ang bawat kilos niya ay pinapanood ng isang manonood na hindi niya nakikita. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran, isang halo ng takot at pagtataka. Sino nga ba talaga ang binabantayan sa Villa Himlayan? Ang tatlong natutulog na anghel o ang babaeng nangahas na kumanta sa kanilang katahimikan? Nakatitig si Lakan sa screen kung saan gumagalaw si Sinag. Ang kanyang daliri ay nakapatong sa ibabaw ng pulang butones ng intercom. Isang pindot lang,
Tatawagin niya si Gunita. Isang utos lang, at ang babaeng nangahas sumuway sa kanyang pinakabanal na patakaran ay mawawala na sa Villa Himlayan. Bawal ang musika. Malinaw iyon. Ngunit bakit hanggang ngayon ay hindi pa niya ito ginagawa? Bumalik sa kanyang alaala ang halos hindi marinig na mula sa kwarto ni Danom noong unang araw ni Sinag. Isang tunog na pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na guni-guni lang. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, sa isang bahaging matagal na niyang ibinaon sa limot, may tumubong isang maliit na binhi ng pag-asa. At ang binhing iyon ang pumipigil sa kanyang daliri na bumaba. Sa loob ng ilang araw, naging mas maingat si Sinag. Wala nang mga awit, wala nang mga himig, ngunit hindi nawala ang kanyang boses. Patuloy siyang nagsasalita, nagkukwento sa tatlong batang tila nasa malalim na pagkakahimbing. At si Lakan, mula sa kanyang madilim na santuwaryo, ay patuloy na nanonood at nakikinig. Isang gabi, iba ang naging timpla ng kwarto. Karaniwan, ang mga nurse ang nag-aasikaso sa mga bata bago matulog. Ngunit dahil may emergency sa pamilya ng isang nurse, si Sinag ang naiwang mag-isa para magbantay hanggang dumating ang kapalit. Umupo si Sinag sa isang maliit na upuan sa gitna ng tatlong kama. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampshade, lumilikha ng mahahabang anino sa paligid. Mukhang pagod ang dalaga. Malungkot ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong yon, hindi siya isang yaya, isa siyang dalagang nangungulila. Alam niyo ba, nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay halos pabulong na. Kaarawan ngayon ng bunso kong kapatid. Kung nabubuhay siya, 15 taong gulang na sana siya. Natigilan si Lakan. Ito ang unang pagkakataon na nagbahagi si Sinag ng isang bagay na napaka-personal. Si Bituin, iyon ang pangalan niya. Pagpapatuloy ni Sinag, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napakakulit na bata. Laging gustong maglaro sa ilalim ng ulan kahit na pinagbabawalan. Pero sa kabila ng pagiging pasaway, siya ang pinakamalambing. Gabi-gabi, bago matulog, hihilingin niyang kandungin ko siya at kantahan. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Nang magkasakit siya, mahina na ang kanyang katawan, hindi na siya makapagsalita. Pero ang mga mata niya, nangungusap. Sa tuwing kakantahan ko siya, nakikita ko sa mga mata niya na nawawala ang sakit kahit sandali lang. Iyon ang naging pangako ko sa kanya, na kahit anong mangyari, hindi ako titigil sa pagkanta. Yumuko si Sinag at isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pero hindi ko natupad ang pangako ko. Noong huling gabi niya, hindi ako kumanta. Pagod na pagod ako noon. Sabi ko sa sarili ko, bukas na lang. Pero hindi na dumating ang bukas para sa kanya. Sa loob ng control room, nakaramdam si Lakan ng pagbigat sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Sinag ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ginigising ang sarili niyang mga multo, ang sarili niyang mga sana at dapat. Itinuon ni Lakan ang kanyang tingin sa monitor ni Rilis, ang kanyang panganay. Ang anak niyang palaging seryoso, ang pinakamatigas ang puso, ang kahalintulad niya. Walang emosyon, walang reaksyon, gaya ng dati. Ngunit may mali. Pinalaki ni Lakan ang imahe, itinuon sa mukha ng kanyang anak. At doon, sa ilalim ng malumanay na liwanag ng lampshade, nakita niya ito. Isang patak. Isang maliit, kumikinang na patak ng likido, ang dahan-dahang gumulong mula sa sulok ng nakapikit na mata ni Rilis, bumagtas sa kanyang sentido at nawala sa kanyang buhok. Hindi makapaniwala si Lakan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang paghingay tila na hinto. Inakala niyang baka refleksyon lang yun ng ilaw o isang pagkakamali sa lente ng kamera. Ngunit sumunod ang isa pa at isa pa. Umiiyak si Rilis.
tahimik, walang hikbi. Ngunit walang dudang mga luha iyon. Mga luhang hindi niya nakita sa loob ng 3 taon. Si Rilis, na hindi umiyak kahit noong sabihin ng mga doktor na hindi na siya muling makalalakad. Si Rilis, na hindi nagpakita ng anumang emosyon mula noong araw ng aksidente. Ngayon, bilang tugon sa kwento ng isang dalagang hindi niya kilala, ay umiiyak. Naramdaman ni Lacan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Isang halo ng pagkabigla, pag-asa at matinding takot ang biglang bumuhos sa kanyang pagkatao. Ito na ba yon? Ang senyales na hinihintay niya? Walang ano-ano'y tumayo si Lacan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, lumabas siya mula sa kanyang lungga. Tinahak niya ang madilim at tahimik na pasilyo, ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Ang mga litrato ng kanyang masayang pamilya na nakasabit sa dingding ay tila mga multong nakamasid sa kanya, nang huhusga. Huminto siya sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Ang pinto ng silid ng kanyang mga anak. Ang lugar na pinapanood lamang niya mula sa malayo. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, at inilapat sa malamig na doorknob. Naririnig niya mula sa loob ang mahinang boses ni Sinag na ngayon ay nagsisimula ng humimig ng isang malungkot na uyay, ang ipinagbabawal na himig. Ang himig na nagpatulo sa mga luhang akala niya'y natuyo na magpakailanman. Isang hakbang na lang, isang pagpihit sa seradura at masasaksihan niya ito ng harapan. Hindi sa pamamagitan ng kamera, kundi sa pamamagitan ng sarili niyang mga mata. Ngunit hindi niya magawa. Ang doorknob ay tila isang blok ng yelo na dumidikit sa kanyang balat. Pinapamanhid siya ng takot. Takot na harapin ang katotohanan. Takot na baka kapag pumasok siya, mawala ang mahika. Takot na makita sa mga mata ng kanyang anak ang parehong sakit at pagsisisi na araw-araw niyang pasan. Ang lalaking kumokontrol sa isang buong imperyo, ang lalaking kayang magpatakbo ng isang mansyon sa pamamagitan lang ng mga pindot, ay walang lakas ng loob na buksan ang isang pinto. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at sa dilim ng pasilyo, sumandal siya sa pader, isang aninong binabagabag ng sarili niyang kaduwagan. Kinabukasan, pumasok si Sinag sa silid ng mga bata na may dalang mabigat na puso. Inaasahan niya anumang oras ang pagtawag ni Manang Gunita. Dala ang balitang siya'y sinesanti na. Matapos ang kanyang pag-iyak at ang pag-awit niya ng ipinagbabawal na himig kagabi, sigurado siyang napanood lahat iyon ng misteryosong si Lacan de Villa. Tiningnan niya ang isa sa mga nakatagong kamera at sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang hamon. Ngunit walang dumating na utos. Walang nagalit na boses mula sa intercom. Lumipas ang umaga na tila ba walang nangyari. Ang katahimikan mula sa control room ay mas nakakakaba pa kaysa sa isang sigaw. Nang tanghali, habang naghahanda siya ng tanghalian para sa mga bata, pumasok si Manang Gunita, ngunit hindi listahan ng mga bawal o abiso ng pagkatanggal sa trabaho ang dala nito. Sa halip, bit-bit nito ang isang luma, maalikabok na lalagyan ng gitara. "Ano po ito, Manang?" Nagtatakang tanong ni Sinag. "Pinabibigay ni Sir." Simpleng sagot ng matanda, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang case sa sahig. "Baka raw magamit mo." Napatulala si Sinag. "Isang gitara? Galing sa taong nagbawal sa musika?" Dahan-dahan niyang binuksan ang lalagyan. Sa loob ay isang acoustic guitar na gawa sa magandang kahoy. Luma na ito, may ilang gasgas, ngunit halatang inalagaan. "Pero, bawal po, di ba?" Nag-aalinlangan niyang tanong. Nagkibit balikat si Gunita. "Ang utos niya ngayon, ibigay ko ito sa'yo. Wala nang iba pang sinabi." At umalis na ang matanda. Iniwan si Sinag na puno ng pagtataka. Tila isang bitag o isang pagsubok. Ngunit nang haplusin niya ang mga kwerdas ng gitara,
Naramdaman niya ang isang pamilyar na pananabik. Matagal na rin mula nang huli siyang tumugtog. Huminga siya ng malalim at sinimulan niyang tipain ang isang himig. Noong unay paunti-unti, kinakapapa ang mga nota. Ngunit hindi nagtagal, isang malinaw at puno ng pag-asang melodiya ang pumuno sa silid na dati puno lamang ng tunog ng mga makina. Kinanta niya ang isang awiting bayan mula sa kanyang probinsya, isang kanta tungkol sa bukang liwayway at bagong simula. At sa pagkakataong yon, ang mga reaksyon ay mas malinaw. Ang mga daliri ni Ulap, na dati bahagya lang kumukurba, ay tila sumasabay sa kumpas ng musika, isang mabagal na paggalaw ng pagbubukas at pagsasara. Ang mukha ni Rilis, na palaging blangko, ay tila bahagyang lumuwag, na wala ang kunot sa pagitan ng kanyang mga kilay. At sa monitor ng puso ni Danom, ang ritmong dati mechanical lang, ay tila naging mas matatag, mas buhay. Hindi napigilan ni Sinag ang ngumiti. Ang bawat nota ay tila isang sinulid ng liwanag na kumukonekta sa kanya at sa tatlong natutulog na kaluluwa. Ang mga kamera sa paligid ay hindi na niya ininda. Kung pinapanood man siya nila Candevilla, bahala na. Ang mahalaga ay ang musikang nagbibigay buhay sa silid na ito. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na niya nakikita sila Can, ngunit nararamdaman niya ang presensya nito. Paminsan-minsan, may iiwan si Manang Gunita na paborito niyang tsokolate sa kanyang kwarto. Isang beses, nang mapansin niyang medyo malamig, kinabukasan ay may isang bagong kumot na nakalatag sa kanyang kama. Mga maliliit na bagay, mga kilos na walang salita, na nagsasabing, nakikita kita, naririnig kita. Isang gabi, matapos niyang kantahan ng mga bata, nanatili siyang gising, tinutugtog ang gitara ng mahina. Ang buong Villa Himlayan ay tahimik na. Siya na lang at ang kanyang musika. Bigla, isang mahinang click ang narinig niya mula sa intercom sa pader. Natigilan siya sa pagtugtog. Tinitigan niya ang maliit na speaker. Walang nagsasalita. Ngunit sa katahimikan narinig niya ito. Isang napakahinang tunog. Ang tunog ng isang paghinga. Malalim at mabagal. Tila isang taong nakikinig lang sa kabilang linya. Ayaw gumawa ng ingay. Ngunit naroroon. Alam ni Sinag na sila Can iyon. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang kilig at tapang ang naramdaman niya. Itinaas niya ang kanyang tingin. Tinititigan ng isang kamera na nakatago sa bookshelf at nagsalita sa hangin. Ang boses niya ay malinaw at mahinahon. Sana po ay magustuhan ninyo ang kanta, sir. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ang tanging maririnig ay ang paghinga mula sa intercom na tila bahagyang natigilan. Pagkatapos ng ilang segundo na parang isang oras, isa pang click ang narinig niya. Nawala na ang tunog ng paghinga. Ang linya ay patay na. Ngunit naiwan sa silid ang isang hindi nakikitang koneksyon. Isang himig na nabuo sa pagitan ng mga pader, sa pagitan ng isang babaeng nag-aalay ng musika at isang lalaking sa wakas ay natututong makinig. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ngumiti sila Candevilla nang hindi pilit. Nakaupo siya sa kanyang control room, ngunit hindi na ito isang selda ng pagdurusa. Ito'y naging isang bintana kung saan niya natatanaw ang isang himalang dahan-dahang nagaganap. Paulit-ulit niyang pinapanood ang mga recording mula sa mga nakaraang araw. Ang pagpatak ng luha ni Rilis, ang paggalaw ng mga daliri ni Ulap, ang pagbabago sa tibok ng puso ni Danom sa tuwing tumutugtog ang gitara ni Sinag. Hindi na ito guni-guni. Ito ay pag-unlad. Maliit, ngunit totoo. Pinanood niya si Sinag na nakikipag-usap sa kanyang mga anak. Ang boses nito'y puno ng init at sigla. Nakikita niya kung paanong ang buong silid na dati malamig na parang morse ay nagkaroon ng kulay at buhay dahil sa presensya ng dalaga. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang empleyado. Si Sinag ay naging pag-asa. Sa gitna ng kanyang panunood,
Tumunog ang intercom. Si Gunita, "Sir, dumating po si Ginoong Sidapa. Nais daw po kayong makita." Kumunot ang noo ni Lakan. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng kanyang pinsan. "Papasukin mo siya sa sala." Bababa ako. Pagbaba ni Lakan, nadatnan niya si Sidapa na nakangiti ng malapad. "Lakan, pinsan." Masiglang bati nito. "Nakarating sa akin ang magandang balita. Totoo ba? Nagpapakita na raw ng pag-unlad ang mga bata?" Sa unang pagkakataon, hindi iyon ikinaila ni Lakan. Isang tipid, ngunit totoong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. May mga maliliit na senyales, mga bagay na ngayon ko lang ulit nakita. Isang himala. Bulalas ni Sidapa. Tinapik ang kanyang balikat. "Dapat ipagdiwang yan. Halika, maghapunan tayo. Ako ang bahala. Palulutuin ko ang paborito mong pagkain. Isang selebrasyon para sa bagong pag-asa ng pamilya De Villa." Ang sigla ni Sidapa ay nakakahawa at si Lakan, nauhaw sa anumang uri ng kasiyahan, ay pumayag. Sa gabing iyon, ang malaking hapagkainan na sa loob ng maraming taon ay laging nakalaan para sa isang tao lamang, ay muling nagkaroon ng dalawang panauhin. Nagkwentuhan sila. Ibinahagi ni Lakan ang tungkol kay Sinag, ang epekto ng kanyang musika at pagkalinga. Si Sidapa naman ay walang tigil sa pagpuri. "Isang anghel ang ipinadala sa atin, Lakan. Dapat mo siyang ingatan." Ngunit sa likod ng mga papuri, ang mga mata ni Sidapa ay may dalang lamig. Isang kalkulasyon na hindi nakikita ng kanyang pinsan na nalulunod sa bagong tuklas na saya. "Sandali lang. Pinsan, pupunta lang ako sa banyo." Paalam ni Sidapa sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Ngunit hindi sa banyo siya nagtungo. Tahimik at sa tulong ng kadiliman ng pasilyo, dumaan siya sa isang daan na hindi sakop ng mga pangunahing kamera. Isang bagay na matagal na niyang pinag-aralan. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng silid ng mga bata na laging bahagyang nakaawang para sa mga nurse. Pumasok siya sa loob na parang isang anino. Ang silid ay tahimik. Tanging ang mahinang paghuni ng mga makina ang maririnig. Nilapitan niya ang kama ni Danum, ang pinakabunso, ang pinakamahina, ang kanyang target. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang maliit na gamit. Walang ingay. Lumuhod siya at sinuri ang mga kable sa likod ng ventilator. Ang makinang tumutulong kay Danum na huminga. Hinanap niya ang isang partikular na kawad. Nang makita ito, gamit ang matinding pag-iingat, marahan niyang pinilipit ito malapit sa saksakan, sapat lang para makalikha ng isang maliit na lamat sa loob ng balot nito. Isang pinsalang hindi makikita sa unang tingin. Isang pinsalang magmumukhang resulta ng normal na pagkasira paglipas ng ilang oras. Isang mabilis at malinis na galaw nang bumalik siya sa mesa, ang kanyang muka ay muling nabalot ng ngiti na parang walang nangyari. "Medyo matagal ako, Lakan," sabi niya. Umupo muli. "Pero masarap talaga ang inyong hapunan." Si Lakan, na nabighani sa kwento ni Sinag at sa sarili niyang mga tagumpay, ay hindi napansin ang bahagyang pagbabago sa kanyang pinsan. Ang pagkabalisa sa likod ng matamis na ngiti. Ang lamig sa mga mata nito na tila may itinatago. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na si Sidapa. "Maraming salamat sa hapunan, Lakan. Nakakatuwang makitang masaya ka ulit. Magpahinga ka na. Bukas ay meron pa tayong mararating." Nang mawala na ang sasakyan ni Sidapa sa paningin, bumalik si Lakan sa kanyang control room. Gusto niyang panoorin muli ang mga pag-unlad ng kanyang mga anak. Gusto niyang makita ang mga mumunting senyales ng buhay na nagpapasigla sa kanya. Nasa kalagitnaan siya ng panonood ng recording ng paggalaw ng kamay ni Ulap nang biglang tumunog ang isang sirena. Maliwanag, matinis, at hindi inaasahan. Pumailan lang ito sa buong Villa Himlayan. Bumabasag sa anumang natitirang katahimikan. Agad na napalitan
Ang malambing na mukha ni Lacan ng pagkabigla. Pagkatapos ay takot. Napatingin siya sa mga monitor. Sa monitor ni Danom, ang mga vital signs nito ay pababa ng mabilis. Ang linya ng oxygen saturation ay bumabagsak. Ang heart rate monitor ay nagiging irregular. Ang tunog ng ventilator na kanina ay tila pamilyar at nagbibigay buhay ay ngayon ay nagiging mahina at garalgal. Danom! Sigaw ni Lacan. Ang kanyang boses ay nahaluan ng panlulumo at takot. Napindot niya ang intercom. Ang mga kamay ay nanginginig. Sinag! Anong nangyayari dyan? Anong nangyayari? Ang mga nurse na gabi ang turno ay nagkakagulo na sa silid. Naririnig ni Lacan ang kanilang mga sigaw, ang kanilang panik. Sinag, na agad na lumapit sa tabi ni Danom, ay humawak sa kamay nito. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Hindi ko po alam, sir, sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bigla na lang po bumaba ang mga vital signs niya. Tinitingnan na po namin ang makina. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Lacan ang isang maliit na bahagi ng video feed mula sa labas ng silid ng mga bata. Isang hallway camera. Nakita niya ang sarili niyang anino na tumatakbo palabas ng silid, ngunit may isa pang anino na mas mabilis, isang anino na tila pamilyar. Ang balabal nito, ang paraan ng pagtakbo nito, nasa isipan niya ang pagbisita ni Sidapa kanina, ang kanyang kakaibang pag-alis, ang kanyang mga salita. At sa isang nakakabiglang sandali ng pagkakaintindi, naramdaman ni Lacan ang malamig na yakap ng katotohanan. Hindi ito aksidente. Ang ingay ng alarma ay tila isang kutsilyong humihiwa sa bawat sulok ng Villa Himlayan. Ngunit para kay Sinag, ang lahat ng ingay sa mundo ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit na katawan ni Danom at ang mga numerong patuloy na bumabagsak sa monitor. Higher oxygen! I-check ang tubo! Sigaw ng isang nurse. Walang pulso. Simulan ng CPR. Sigaw ng isa pa. Isang kaguluhan ng mga puting uniforme at kumikinang na metal ang pumalibot sa kama. Ngunit si Sinag ay hindi umalis sa kanyang pwesto. Ang mga kamay niya ay nakahawak sa kamay ni Danom na ngayon ay nanlalamig. Laban, Danom, laban, pabulong niyang sabi, paulit-ulit na parang isang dasal. Nandito lang ako, huwag kang bibitaw. Ang ilang minuto ay tila isang walang hanggang bangungot. Ngunit sa wakas, isang matatag na tunog ang muling umalingaw-ngaw mula sa heart monitor. Dahan-dahang tumaas ang mga numero. Ang kulay sa mukha ni Danom ay unti-unting bumabalik. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa lahat. Nailigtas nila siya. Sa gitna ng pagpapanatag ng lahat, isang presensya ang nagpatigil sa kanilang mga kilos. Isang anino ang tumindig sa may pintuan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag nang harapan si Lacan de Villa. Hindi siya ang malamig na boses mula sa intercom. Isa siyang totoong tao, matangkad. Ang mga balikat ay matipuno, ngunit tila may pasan na bigat ng buong mundo. Ang kanyang mukha, na tiyak na minsan nang naging makisig, ay ngayon ay pinatigas ng kalungkutan at takot. At ang kanyang mga mata, walang emosyon, ngunit sa ilalim nito ay isang nagngangalit na bagyo. Hindi siya tiningnan ni Sinag. Ang mga mata niya ay diretsyong nakatuon sa mga makina, sa mga tubo, sa mga numerong nasa screen. Tila ba mas may tiwala pa siya sa teknolohiya kaysa sa mga taong kaliligtas lang sa buhay ng kanyang anak. Manang Gunita, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya tinawag si Sinag, hindi man lang niya kinilala ang presensya nito. Sir, sagot ng matandang kasambahay na kararating lang din. Ilabas mo ang gitara sa silid na ito, utos ni Lacan. Bawat salita ay mabigat at pinal. Natigilan si Sinag, ang gitara, ang simbolo ng kanilang munting koneksyon, ang instrumento ng pag-asa. Itigil ang lahat ng therapy na yan. Pagpapatuloy ni Lacan, ang tingin ay hindi pa rin inaalis sa mga monitor.
Bumalik tayo sa dati, sa kung ano ang gumagana, sa kung ano ang ligtas. Hindi na napigilan ni Sinag ang sarili. Pero sir, nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig. Nakakatulong po. Nakita niyo naman po, 'di ba? Nagkakaroon na sila ng reaksyon. Sa wakas, ibinaling ni Lakan ang kanyang tingin sa kanya. At sa isang iglap, ninais ni Sinag na sana'y hindi na lang niya ito ginawa. Ang tingin nito ay puno ng galit, ng pagdududa, ng isang sakit na hindi niya maintindihan. Reaksyon? Putol nito sa kanya. Ang boses ay hindi pa sigaw, ngunit puno ng lason. Ang nakikita ko ay isang batang muntik ng mamatay dahil sa pagbabago ng routine, dahil sa mga eksperimento. Hindi po yun eksperimento, giit ni Sinag. Nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Pag-aalaga po iyon. Pag-asa. Ang trabaho mo ay magbantay, hindi mag-eksperimento. Tumaas na ang boses ni Lakan, sapat lang para marinig ng lahat sa silid. Ang bawat salita ay isang sampal, isang paghatol. Ang lahat ng init at pag-asa na itinanim ni Sinag sa silid na yon, sa loob ng ilang linggo ay tila biglang nagyelo. Ang mga pader na unti-unti nang nagkakaroon ng kulay ay muling naging kulay abo. Ang himig na nagbibigay buhay ay biglang napalitan ng nakabibinging katahimikan. Yumuko si Sinag, hindi na makatingin sa mga matang mapanghusga. Naramdaman niyang kinuha ni Gunita ang gitara mula sa sulok. Narinig niya ang mga utos ni Lakan sa mga nurse na higpitan ang lahat ng protocols. Bago ito tuluyang tumalikod para umalis, nag-ipon ng lakas si Sinag para sa isang huling tanong, isang huling pakiusap. Akala ko po, sabi niya, ang boses ay basag at halos pabulong. Nagtitiwala na kayo sa akin. Huminto si Lakan. Nakatalikod ito sa kanya. Sa loob ng isang segundo, umasa si Sinag na haharap ito, na may sasabihin na babawiin ang lahat. Ngunit hindi ito lumingon. Naglakad lang ito papalayo. Iniwan si Sinag sa gitna ng silid, napapalibutan ng mga makina, ng mga katawang tahimik, at ng mga pader na muling itinayo sa pagitan nilang dalawa. Mas mataas, mas matibay, at mas malamig kaysa dati. Sa mga sumunod na araw, ang bawat oras ni Sinag sa Villa Himlayan ay isang pagtitiis. Ang silid na dating nagsisimula ng maging lugar ng pag-asa ay muling naging isang malamig na hawla. Ang gitara ay nakatago na, ang mga awit ay naging ipinagbabawal na alaala, at ang koneksyon na naramdaman niya sa lalaking nasa likod ng mga kamera ay naputol, pinalitan ng isang pader ng yelo. Ginawa niya ang kanyang mga tungkulin ng may kahusayan, ngunit wala na ang puso. Wala nang mga kwento, wala nang mga pabulong na pangako. Paano ka magbibigay ng pag-asa kung ang mismong may-ari ng bahay ang pumatay nito? Naintindihan niya ang takot ni Lakan, ngunit ang hindi niya matanggap ay ang kawalan nito ng tiwala. Ang sakit ng mga salita nito ay mas malalim pa kaysa sa anumang sugat. Isang gabi, matapos niyang siguraduhin na ang lahat ay maayos sa silid ng mga bata, umupo siya sa kanyang maliit na kwarto at gumawa ng isang desisyon. Kumuha siya ng papel at panulat. Hindi niya kailangang manatili sa isang lugar kung saan siya isang makina lamang. Hindi siya isang bantay, isa siyang tagapag-alaga. At kung hindi na siya makapag-alaga, wala na siyang silbi rito. Habang sumisikat ang araw, bago pa magising ang buong kabahayan, natapos na ni Sinag ang kanyang pag-aayos. Isang maliit na bag lang ang dala niya, katulad ng dala niya noong una siyang dumating. Lumapit siya sa silid ng mga bata para sa isang huling paalam. Hinaplos niya ang buhok ni Rilis, ang panganay na unang nagpakita sa kanya ng isang tunay na emosyon. Paalam, Rilis, bulong niya. Huwag mong kalimutang maramdaman. Hinalikan niya sa noo si Ulap. Huwag kang bibitaw sa iyong mga pangarap, Ulap. At sa huli, hinawakan niya ang kamay ni Danom.
Maging matatag ka, bunso. Ang buhay ay isang agos at kailangan mong lumaban. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kamay ng bata. Tahimik siyang lumabas ng silid at tinungo ang kusina, kung saan alam niyang naroroon si Manang Gunita. Iniabot niya sa matanda ang isang nakatuping liham. "Manang, para po kay Sir Lakan," sabi niya. Ang boses ay may hina, ngunit pinal. "Kailangan ko na pong umalis. Maraming salamat po sa lahat." Nakita ni Sinag ang lungkot sa mga mata ng matanda. "Sigurado ka na ba, Hija?" Tumangulang si Sinag. Isang yakap ang ibinigay sa kanya ni Gunita, isang yakap na puno ng pag-unawa. At pagkatapos noon, walang lingon-likod na tinahak ni Sinag ang mahabang daan palabas ng mga gate ng Bilahimlayan, kasabay ng pag-angat ng araw sa isang panibagong umaga na hindi na niya bahagi. Para kay Lakan, ang umaga ay nagsimula tulad ng dati. Malamig na kape, pagbabasa ng ulat mula sa kumpanya, at pagkatapos, ang pagpunta sa control room, ang kanyang ritual, ang kanyang paraan para manatiling buo. Umupo siya sa kanyang silya at tiningnan ang mga monitor. Inaasahan niyang makita ang pamilyar na anyo ni Sinag na gumagalaw sa silid, marahil ay nag-aayos ng mga kumot o simpleng nakaupo lang sa tabi ng mga bata. Ngunit iba ang nakita niya. Isang nurse na nakauniforme ang nandoon, abala sa pag-check ng mga makina. Kumilos ito nang may kahusayan ng isang robot. Walang emosyon, walang salita. Napakunot ang noo ni Lakan. Nasaan si Sinag? Maya-maya'y pumasok si Gunita sa control room. Isang bagay na bihirang-bihira nitong gawin. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang puting sobre. "Sir," sabi nito, ang boses ay mababa. Pinabibigay po ni Sinag. Kinuha ni Lakan ang liham, malamig. Ang kanyang mga matay nakapako pa rin sa screen kung saan gumagalaw ang nurse. Binuksan niya ang sobre, ang mga daliri bahagyang nagmamadali. Ang sulat ay maikli lang, magalang, ngunit ang bawat salita ay tila isang dagok sa kanyang sikmura. "Ginoong De Villa, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin. Ngunit sa kabila po nito, kailangan ko na pong umalis. Ginawa ko po ang lahat ng aking makakaya, ngunit tila hindi po iyon sapat. Naway mahanap ninyo ang hinahanap ninyo para sa inyong mga anak. Paalam po." Lubos na gumagalang, Sinag-Apostol PS, at sa dulo may isang pangungusap na humiwa sa kanyang kaluluwa. Ang mga anak ninyo ay hindi kailangan ng bantay, kailangan nila ng ama. Nabitiwan ni Lakan ang liham. Tumingin siya sa mga monitor, sa mga screen na dati nagpapakita ng mga himala. Isang patak ng luha, isang paggalaw ng daliri, isang himig ng pag-asa. Ngayon, ang nakikita niya ay 3 kama, 3 katawan, at isang nurse na gumagawa lang ng kanyang trabaho. Wala na ang kulay, wala na ang buhay. Ang katahimikan na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol at kaligtasan ay biglang naging isang nakabibinging ingay ng kawalan. Ang Bilahimlayan ay muling naging isang magarang puntod, isang nagngangalit na pagsisisi ang bumalot sa kanya. Ang kanyang takot, ang kanyang pride, ang kanyang pangangailangang kontrolin ang lahat. Ito ang nagtulak palayo sa nag-iisang sinag ng liwanag na pumasok sa kanilang madilim na mundo. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano ang nangyari? Ano ang totoong nangyari noong gabing iyon? Ang kanyang mga mata ay napako sa recordings button ng kanyang sistema. Sa isang iglap, ang kanyang pagsisisi ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Mabilis na parang isang taong nalulunod na naghahanap ng anumang makakapitan, sinimulan niyang i-rewind ang mga video footage mula sa gabi ng insidente. Ang kanyang mga matay galit na hinahanap ang isang bagay, kahit ano, na hindi niya napansin.
Ang control room ni Lacan de Villa ay naging isang silid ng paglilitis. Ang malamig na kape ay nanatiling hindi nagagalaw sa kanyang tabi. Ang mga ulat mula sa kumpanya ay nakatambak, hindi nabubuksan. Ang tanging mahalaga ay ang nakaraan. Isang gabing nakakulong sa loob ng kanyang mga server, naghihintay na muling suriin. Paulit-ulit, mabilis na pag-rewind, mabagal na pag-play, pag-pause, pag-zoom in. Ang kanyang mga mata na namumula sa puyat at pagod ay sinusuri ang bawat pixel sa 20 monitor. Pinanood niya ang bawat kilos ng mga nurse, bawat pagbabago sa mga numero sa medical equipment, bawat anino sa silid. Hinahanap niya ang isang pagkakamali, isang bagay na hindi tama, isang paliwanag kung bakit ang pag-asang itinayo ni Sinag ay gumuho sa isang iglap. Wala. Walang mali. Walang kakaiba. Ang lahat ay gumalaw ayon sa protocol hanggang sa biglang tumunog ang alarma. Tila ba ang makina ay bigla na lang sumuko. Ngunit hindi naniniwala si Lacan sa mga nagkataon lang, lalo na hindi ngayon. Sa pagkabigo, ibinaling niya ang kanyang pansin sa mga kamera na hindi niya karaniwang pinagtutuunan ng pansin. Ang mga nasa pasilyo, sa hardin, sa sala. Pinatakbo niya ang mga recording mula sa oras ng hapunan nila ni Sidapa. Nakita niya ang kanilang pag-uusap, ang kanilang pagtawa. Nakita niya ang sarili niyang mukha, isang mukha na matagal na niyang hindi nakikita, na may ngiti, puno ng pag-asa. Isang mapait na kirot ang tumusok sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang eksenang nagpaalam si Sidapa para pumunta sa banyo. Sinundan ng kanyang mga mata ang anino nito sa monitor ng pasilyo. Ngunit hindi ito lumiko papunta sa banyo. Dumiretso ito sa isang mas madilim na bahagi ng mansyon. Saan ka pumunta, Sidapa? Bulong ni Lacan sa kanyang sarili. Mabilis niyang inilipat ang view sa ibang kamera. Isang security camera na nakatago malapit sa kisame sa dulo ng pasilyo. Isang anggulong halos hindi niya tinitingnan dahil wala namang mahahalagang bagay doon. Ang tanging nasasagap nito ay ang sahig na gawa sa makintab na itim na marmol at ang gilid ng pinto ng silid ng mga bata. Pinatakbo niya ang recording. Wala siyang nakitang tao. Ngunit habang mabilis na tumatakbo ang oras sa digital clock sa screen, may isang bagay na gumalaw. Huminto siya. Nag-rewind. Pinabagal ang pag-play, frame by frame. At doon, nakita niya ito. Hindi isang tao, hindi isang anino, kundi isang refleksyon. Sa makintab na sahig, sa isang saglit na tumama ang liwanag mula sa sala, isang malabong imahe ang lumitaw. Ang refleksyon ng isang taong nakayuko, malapit sa pader, sa tapat mismo ng kinaroroonan ng saksakan ng ventilator ni Danum sa loob ng silid. Mabilis lang itong nawala. Halos hindi mapapansin, ngunit nandoon. Nag-zoom in si Lacan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Pinalaki niya ang imahe hanggang sa ito'y naging malabo at pixelated. Ngunit sapat na para makita ang isang detalye. Isang kumikinang na bagay sa pulsuhan ng refleksyon, isang relo, isang gintong relo na may kakaibang disenyo. Ang relo na personal niyang ibinigay kay Sidapa noong kaarawan nito. Isang malakas na, hindi. Ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog ng pagtanggi at ng isang dahan-dahang gumagapang na katotohanan. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan na parang mga piraso ng basag na salamin na bumubuo ng isang nakapangingilabot na larawan. Ang biglaang pagdating ni Sidapa, ang kanyang labis na kasiyahan sa magandang balita, ang pagpilit niyang magdiwang, ang pag-alis niya sa mesa. Ang tanong niya kanina, may pagbabago ba? Hindi tanong ng isang nag-aalalang tiyuhin, kundi tanong ng isang mamatay tao na tinitiyak kung epektibo ba ang kanyang lason. Kung nagawa niya ito ngayon, paano noon? Ang tanong ay sumabog sa kanyang isipan na parang isang bomba. Ang aksidente, ang biglaang pagkawala ng preno, ang mga salita ng mga investigador noon. Walang senyales ng foul play.
Ngunit sila'y tumitingin lang sa ebidensya, hindi sa kasakiman at inggit na kayang magtago sa likod ng isang ngiti. Isang ngiti. Kinuha ni Lacan ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa isang bagong damdamin. Isang nag-aalab na galit. Hindi pulis ang tinawagan niya. Tinawagan niya ang pinuno ng kanyang personal na security team. Isang taong mas tapat pa sa sarili niyang anino. "Raul?" sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. "May ipapagawa ako sa'yo. Isang bagay na top secret." "Kahit ano, sir," sagot sa kabilang linya. "Hukayin ninyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa aksidente sa sasakyan 3 taon na ang nakalipas. Ang report ng pulis, ang investigasyon ng insurance, mga testimonya. Lahat. At gusto kong mag-hire kayo ng pinakamahusay na independent forensic mechanics. Gusto kong suriin ninyo lalo na ang report tungkol sa preno ng sasakyan. Bawat detalye." "Masusunod, sir." Ibinaba ni Lacan ang telepono. Tumingin siya sa mga monitor kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, mga inosenteng biktima. Tumingin siya sa litrato ng kanyang yumaong asawa na nakapatong sa kanyang mesa. At tumingin siya sa refleksyon ng sarili niya sa madilim na screen. Isang ama na naging bantay. Isang haring nagkulong sa sarili niyang tore. Habang ang tunay na halimaw ay malayang naglalakad sa kanyang kaharian. Hindi na siya naghintay ng matagal. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang kanyang pribadong linya. Si Raul. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya. May halong pag-aalinlangan at pagkabigla. "Nakuha na namin ang inisyal na pagsusuri mula sa aming team. May natuklasan kami tungkol sa preno ng sasakyan. Sa hydraulic line nito, huminga ng malalim si Lacan. Piniprepara ang sarili." "Ano yun, Raul?" Isang sandali ng katahimikan ang namagitan bago binigkas ni Raul ang mga salitang gigiba sa natitirang pundasyon ng mundo ni Lacan. "Sir, hindi ito aksidente." Ang mga salitang "hindi ito aksidente" ay umalingaw-ngaw sa control room na parang isang putok ng baril. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng natitirang pundasyon sa mundo ni Lacan. Ang huling piraso ng pagtanggi ay nadurog, at ang pumalit dito ay isang nag-aapoy na katotohanan. Si Sidapa, ang kanyang pinsan, ang taong itinuring niyang kapatid, ang pumatay sa kanyang asawa, ang sumira sa buhay ng kanyang mga anak. Ngunit kasabay ng galit, isang mas matinding damdamin ang biglang kumalat sa kanyang sistema na parang lason. Takot. Isang takot na hindi para sa sarili niya. Kung alam ni Sidapa na alam na niya ang totoo, ano ang susunod nitong gagawin? Hindi ito titigil. Tatapusin nito ang nasimulan. At may isang taong nakakaalam sa himala. Isang taong naging sagabal sa kanyang plano. Isang taong malayo at walang proteksyon. Sinag. Bumalikwas si Lacan mula sa kanyang upuan. "Raul, itrace mo ang lokasyon ni Sinag Apostol. Ngayon din. At magpadala ka ng pulis sa terminal ng bus sa Cubao. Bilisan nyo." Sigaw niya sa telepono bago ito ibagsak. Hindi na niya kayang magtago sa likod ng mga monitor. Ang mga kamera na dati niyang sandata ay wala ng silbi ngayon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kanyang lungga, palabas ng Villa Himlayan. Ang kanyang kuta na ngayon ay isa na ring bitag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, siya mismo ang lalabas para harapin ang mundo. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan palabas ng gate. Wala ng kontrol, wala ng pag-iingat. Tanging ang desperadong pagnanais na maabutan ang liwanag bago ito tuluyang lamunin ng dilim. Nakatulala si Sinag sa bintana ng bus. Ang mga tanawin sa labas ay mabilis na lumilipas, ngunit ang isip niya'y nananatili sa Villa Himlayan, sa 3 batang iniwan niya, sa isang amang nawawalan ng pag-asa. Mabigat ang kanyang dibdib,
Ngunit buo na ang kanyang desisyon. Ang terminal ng bus ay maingay at magulo. Ang amoy ng diesel at ng inihaw na pagkain ay naghahalo sa hangin. Ito ang mundong kinalakihan niya. Totoo, magulo, at buhay. Kabaligtaran ng mansyon na puno ng artipisyal na katahimikan. Pumila siya at bumili ng tiket para sa biyaheng paprobinsya. Nahanap niya ang bus na may numerong nakasulat sa kanyang tiket at umakyat. Umupo siya sa tabi ng bintana, niyakap ang kanyang maliit na bag. Paalam Villa Himlayan, bulong niya sa sarili. Sana maging isang tunay na tahanan kayo balang araw. Umandar na ang makina ng bus. Nagsimula na itong gumalaw ng mabagal, papalabas ng terminal. Napapikit si Sinag, handa ng iwan ng lahat. Bigla, isang malakas na sigaw ang bumasag sa ingay ng paligid. Sinag! Napamulat siya. Sa labas ng bintana, sa gitna ng mga taong naglalakad, nakita niya ang isang pamilyar na lalaki na tumatakbo, hinahabol ang bus. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Sinag dati. Desperasyon, si Lacan de Villa. Para! Sigaw ni Lacan sa trooper. Pababaain niyo siya. Huminto ang bus. Nagulat ang lahat ng pasahero. Bago pa makapag-react si Sinag, umakyat na si Lacan sa loob. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. At nang makita siya, isang saglit na ginhawa ang dumaan sa mukha nito bago bumalik ang pagmamadali. Halika, sabi nito, hinawakan ang kanyang braso. Kailangan mong sumama sa akin. Sir? Anong ginagawa niyo dito? Naguguluhang tanong ni Sinag, pilit na binabawi ang kanyang kamay. Uuwi na po ako. Walang panahon para magpaliwanag. Nasa panganib ang buhay mo. Kailangan mong sumama sa akin. Ngayon na. Pilit ni Lacan. Hinihila siya palabas ng bus. Nang makababa sila sa semento ng terminal, sa gitna ng pagtataka ng mga tao, doon sila inabutan. Isang itim at kumikinang na kotse ang humagibis papunta sa kanilang direksyon at biglang huminto. Ilang pulgada lang ang layo mula sa kanila. Bumukas ang bintana sa driver's seat. Sa loob, nakaupo si Sidapa Montenegro. Ang kanyang nangiti ay kasing talim ng isang patalim. Aalis ka na pala, Sinag, sabi nito. Ang boses ay mapanukso. At ikaw naman, Lacan, lumabas ka na pala sa iyong kuweba. Sayang, huli na ang lahat. Sidapa, gigil na sabi ni Lacan. Itinago si Sinag sa kanyang likuran. Alam ko na ang lahat. Tumawa si Sidapa, isang tawang walang saya. Talaga? Ang galing mo naman. Akala ko aabutin ka pa ng ilang taon para malaman. Kung sa bagay, ang lahat ng ito ay dahil sa babaeng yan. Tumingin siya kay Sinag, ang mga matay puno ng pagkasuklam. Sana hinayaan mo na lang silang mabulok sa loob ng Villa Himlayan. Tahimik na sana ang lahat. Doon, sa gitna ng maingay na terminal, sa ilalim ng maruming ilaw, inamin niya ang lahat. Ang kanyang inggit, ang kanyang galit, ang kanyang plano. Tapos na ang laro, Sidapa. Matigas na sabi ni Lacan. Hindi pa. Ngumisi si Sidapa at sa isang mabilis na kilos, bumukas ang pinto ng kanyang kotse. Lumabas siya at sa kanyang kamay, isang bagay na metal ang kumislap, isang baril. Itinutok niya ito sa kanila. Nanigas si Sinag sa takot. Naramdaman niyang humigpit ang hawak ni Lacan sa kanya, handang gawin ang lahat para protektahan siya. Ngunit bago pa man makagawa ng anumang hakbang si Sidapa, isang tunog ang pumailan lang sa buong lugar. Isang tunog na mas malakas pa kaysa sa ingay ng terminal. Ang tunog ng mga sirena ng pulis. Mula sa iba't ibang direksyon, dumating ang mga sasakyan ng pulis. Ang kanilang mga ilaw ay kumukutitap, pumapalibot sa kanila. Bumaba ang mga unipormadong pulis. Ang kanilang mga armas ay nakatutok lahat kay Sidapa. Bitawan mo ang baril, sigaw ng isang opisyal.
Napapaligiran ka na. Napatingin si Sidapa sa paligid. Ang kanyang mukha'y nagbago mula sa pagiging kampante tungo sa pagiging isang hayop na nakulong. Ang kanyang mga mata ay muling bumalingkaylakan, puno ng sukdulang galit. Nahuli siya sa bitag. Ilang linggo ang lumipas, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Sidapa Montenegro dahil sa mga kasong multiple attempted murder at murder ay kumalat na parang apoy. Ngunit sa loob ng Villa Himlayan, isang ibang klaseng ingay ang namayani. Hindi ito ang ingay ng mga sirena o ng mga balita sa telebisyon. Ito ang ingay ng pagbabago. Ang ingay ng mga tornilyong dahan-dahang niluluwagan, ng mga kable na tinatanggal mula sa pagkakatago sa mga pader, at ng mga yapak ng mga teknisyan na naglalakad sa mga pasilyo. Mula sa kanyang kinatatayuan sa may sala, pinanood ni Lacan de Villa ang pagbaklas sa bawat isang kamera na siya mismo ang nagpalagay. Bawat lenteng natatanggal ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang dibdib. Bawat blangkong espasyo na naiiwan sa pader ay tila isang sugat na sa wakas ay nagsisimula ng maghilom. Hindi niya na kailangan ang mga artipisyal na mata. Handa na siyang gamitin ang sarili niya nang matapos ang mga teknisyan at ang huling piraso ng kanyang sistema ng pagbabantay ay nailabas na sa pinto. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon. Hindi ito ang malamig at nakakakilabot na katahimikan ng dati, kundi isang katahimikang mapayapa. Isang malinis na papel, handang sulatan ng bagong kabanata. Lumapit sa kanya si Sinag, na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi sa buong proseso. "Okay ka lang, sir?" Mahinang tanong nito. Tumingin si Lacan sa kanya, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita ni Sinag. Isang nangiting hindi lang nasa labi, kundi umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Ngayon, Lacan na lang," sabi niya. At oo, okay lang ako. Magkasama silang naglakad patungo sa pasilyo na dati kinatatakutan ni Lacan. Huminto sila sa tapat ng pinto ng silid ng kanyang mga anak. Ang pinto na minsan ay naging simbolo ng kanyang kaduwagan. Ngayon, sa tabi niya si Sinag, hindi na ito isang harang, isa na itong daan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ang doorknob. Ang silid ay naliligo sa sinag ng araw na malayang pumapasok mula sa malalaking bintana. Ang makakapal na kurtina na laging nakasara ay ngayon ay nakabukas ng maluwag. Ang hangin ay sariwa. Ang amoy ng gamot ay napalitan ng amoy ng mga bulaklak mula sa hardin. Lumapit si Lacan sa kama ni Rilis. Umupo siya sa upuang dati laging inuupuan ni Sinag. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang panganay, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang kanyang anak. "Rilis?" Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Anak, patawarin mo si Papa." Hindi siya nagkwento ng tungkol sa mga kasalanan niya. Sa halip, nagkwento siya tungkol sa mga pangarap nila noon, ang pag-akyat sa bundok, ang pagpapalipad ng saranggola. Mga alaalang ibinaon niya kasama ng kanyang pagdadalamhati. Pagkatapos, lumipat siya kay Ulap at kay Danom. Sa bawat isa, mayroon siyang mga salitang matagal nang dapat niyang sinabi, mga haplos na matagal na niyang ipinagkait. Habang siya'y nasa gitna ng pagkukwento kay Danom, pumasok si Sinag. Dala niya ang gitara. Walang nagsalita. Isang tinginan lang sa pagitan nila ni Lacan ay sapat na. Isang tinginan na puno ng pasasalamat, pag-unawa, at isang pag-ibig na nabuo hindi sa mga salita, kundi sa mga himig at sa mga luhang pinagsaluhan. Umupo si Sinag at nagsimulang tumugtog. Ngunit hindi na ito isang malungkot na oyayi. Isa itong masayang awiting bayan, isang kantang puno ng buhay at pagdiriwang. Ang hardin ng Villa Himlayan, na dati isang perpektong tanawin lamang mula sa mga bintana, ay naging isang tunay na hardin.
Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Sinag sa isang kumot. Tinutugtugan ng gitara sina Release at Danom na parehong nasa espesyal na wheelchair. Hindi kalayuan. Sila kan naman ang nagtutulak sa wheelchair ni Ulap, dahan-dahan, habang itinuturo ang mga paru-parong nagliliparan. Hindi na siya ang bilyonaryong nag-uutos, kundi isang simpleng ama na nagagalak sa maliliit na bagay. Patuloy sa pagkanta si Sinag. Ang kanyang boses ay masaya at puno ng pagmamahal. Bigla, napahinto siya. Napatingin siya kay Lakan. Si Lakan naman ay nakatingin din sa kanya. Pagkatapos ay sa anak nilang si Ulap. Bahagyang bumukas ang mga labi ni Ulap. Walang tunog na lumalabas, ngunit malinaw ang kilos ng kanyang bibig. Isang pilit na paggaya sa himig ng kanta ni Sinag. Isang mahina, halos walang tunog na pagsisikap na muling kumanta. Isang luha ng kaligayahan ang gumulong sa pisngi ni Lakan. Ganoon din kay Sinag. Ito ang himala. Hindi isang biglaang paggaling, kundi isang dahan-dahan at pinaghirapang pagbabalik. Isang nota sa isang pagkakataon. Ang Villa Himlayan ay hindi na isang himlayan, isang magarang puntod para sa mga pusong natutulog. Sa tulong ng isang sinag ng pag-asa at sa pagbagsak ng mga pader ng takot, ito na sa wakas ay isang tahanan, isang lugar kung saan ang tunay na paggaling ay nagsisimula pa lamang. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag, isang patunay na ang pinakamalakas na pader ay kayang gibain ng isang awit at ang pinakamalalim na sugat ay kayang paghilumin ng tunay na pagmamahal at pagtitiwala. Ang aral ng kwento natin ngayon ay simple lang po. Ang tunay na proteksyon ay hindi matatagpuan sa pagkontrol, kundi sa pagbibigay ng kalayaan. Ang tunay na yaman ay hindi ang perang nabibilang, kundi ang mga pusong nagmamahalan at nagtitiwala sa isa't isa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Kung mayroon po kayong komento o nais ibahagi tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Gustong-gusto po naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig mula sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,